Philippines. Yan. So, muli ay magandang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord dahil siya ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Laksan po natin ang ating palakpak sa Lord. Amen. Sabi nga po sa Psalms 100 verses 1 to 5, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is our God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. So, there were people in the past generation na sila ay faithless. But God remains faithful until today. Kaya po, let us declare na yung love, yung goodness, yung grace ng ating Panginoon. Kaya po, let's sing this song. Let's clap our hands. Your mercies are new, you never fail, and all your promises are true today. Your power displayed will not be restrained. Our God, you reign, with one voice we proclaim, you are faithful, you have been so gracious. You hold our
kabutihan ng Panginoon natin as we lift our hands to Him.
faithful. In the times, Lord, meron kaming faithlessness, Panginoon. But, Ikaw yung nag-save sa amin. Ikaw yung nagligtas sa amin. You have been gracious. You have been merciful towards us. We are sinners, matigas yung ulo namin. But Lord, by your death, nalinis kami. At ngayon, inaalay namin sa inyo, Panginoon, yung papuri at pagsamba. Naririto kami ngayon, Lord, to declare that you remain faithful. In the times of unbelief, mga past generation, O God, di nila nakita yung kilos mo, yung guidance mo, yung providence mo. But Lord, you teach us, O God, na magkaroon ng pananampalataya, ng paniniwala at pagtitiwala sa iyo. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito na mapapakinggan kapupungli namin. Lord, we offer you praise. We honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, let us remain standing po as we read. As we continue yung pag-aaral ng Book of Hebrews sa chapter 3 verses 10 to 19. Sige po, salitan po tayo. Therefore, I was provoked with that generation and said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. Kayo po. As a storm may wrath, they shall not enter my rest. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. As it is said, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in rebellion. For who were those who heard and yet rebelled? Was it not all those who left Egypt led by Moses? And with whom was he provoked for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? Sabay-sabay po tayo. And to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who were disobedient? So we see that they were unable to enter because of unbelief. Blessed be the reading of God's word. Mari na po tayo maupo. So a blessed morning to each and every one of you. So tayo po ay nasa aklat ng Hebreo sa chapter 3. At tayo po ay mag-aaral simula verse 10 hanggang verse 19. At ang usapin po sa mga talatang ito ay patungkol sa bayan ng Israel wherein they are being portrayed na sila ay mga faithless generation. So sa unang bahagi ng pag-aaral natin dito sa chapter 3, nakita po natin na ang kaligtasan natin ay tiyak dahil ito ay nakasalalay sa katapatan ng Panginoong Yesus na siyang anak ng Diyos. Kung paanong si Moises ay naging tapat sa tahanan ng Panginoon, ito'y walang iba kundi ang mga Israelita, ganun din ang anak ang Panginoong Yesus. Siya'y naging tapat sa hindi lang sa mga Israelita, kundi siya ay naging tapat sa mga mananampalataya na nais niyang iligtas at makasama for all eternity sa kalangitan. Kaya nga po mga kapatid, ang pananampalataya po natin ay isang pananampalataya na mayroong katiyakan. At bilang mananampalataya, napakahalaga na huwag pong mawala ang ating faith at hindi tayo matulad sa mga Israelita who became faithless.
Dito po sa mga talata na pag-uusapan po natin, makikita po natin yung pagtalikod ng mga Israelita. Ito po yung apostasy. So sa verses 10 to 11. At dahil po sa kanilang pagtalikod na talaga namang diretsuhan na tumalikod sila, they receive yung punishment. So punishment of faithless. Ito pong aklat ng Hebreo ay isinulat upang i-encourage yung mga mananampalataya at sila ay hindi maging faithless. Kaya nga po yung pangalawang bahagi, ito po ay nasa verse 12 to 14, ay pag-uusapan po yung prevention to faithlessness. At sa verses 15 to 19, again, binalik nung writer ng Hebrew itong usapin upang tayo ay matuto tungkol doon sa pangyayari na naganap sa kasaysayan ng buhay ng bayan ng Israel. Ito po yung tragedy. At makikita natin dito yung mga practice of faithlessness. Ito pong mga pangyayari ito na mapapag-usapan po natin ay kaya ito ginagamit ng writer ng Hebrew sapagkat pwede pa rin itong mangyari sa pananampalatayang Kristyanismo. At dumating yung time, we may become faithless. So tignan po muna natin yung apostasy na naganap sa bayan ng Israel. Ito yung matapang nilang pagtalikod sa Diyos. Sabi pong ganun sa verse 10, "Therefore, I was provoked with that generation." So ito pong pangungusap na to ay may pagtanaw sa unang mga pangyayaring naganap sa mga Israelita na siyang ginagamit nitong writer ng Hebrew. So tignan po natin, sa verses 7 to 10, makikita po natin ito po ang nakasulat. "Sa araw na ito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad noong sila'y naghimagsik, noong araw na sila'y subukin sa ilang, kung saan sinubok ako ng inyong mga magulang. Bagaman nakita nila ang aking mga gawa sa loob ng 40 taon. So mula po sa talatang ito, na siya namang pinag-aralan natin last week, kita po natin na ang Diyos ay naging matapat sa bayan ng Israel at ipinakilala ng Diyos kung sino siya. Kaya lang, sa kabila ng nakita nila yung gawa ng Diyos, naunawaan nila yung kalooban ng Panginoon, still, pinili nilang magmatigas. So, sino ba yung naka-offend sa ating Panginoon? Ito po'y walang iba kundi yung faithless generation ng mga Israelites. At ano yung ginawa nila? Ito po yung offense na banggit din itong writer ng Hebrew. Una, they always go astray in their heart. So lumilihis palagi ng landas. No, ito yung tama, pero palagi silang lumilihis. At ang dahilan ng paglihis nila, dahil hindi maayos ang puso nila. Faithless heart. At dahil nga hindi maayos ang puso nila, consequently, ito po yung pangalawa, they have not known my ways. So, kapag hindi maayos ang puso mo, hindi mo malalaman yung tamang daan. No, hindi mo mauunawaan ano ba yung ipinagagawa ng Diyos. At ito pong kalagayan na to ng mga Israelita ay kalagayan din ng lahat ng mga tao na hindi pa kumikilala sa ating Panginoong Hesus at patuloy na tumatalikod sa biyaya ng kaligtasan. Ito po yung nabanggit sa aklat ng Roma 1, 21 hanggang 24. Tignan niyo po kung anong kalagayan ng sangkatauhan. Sabi pong ganun sa verse 21, "Sapagkat kahit na kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos." Very evident po, may Diyos. No? At sinasabi nga po, kung titingin ka lang sa nilikha, makikita mo may Diyos. No? Yung kaayusan, yung buhay, hindi po yan ma-create ng mga walang buhay. Yung ganda ng kapaligiran, yung kaayusan sa kapaligiran, yung order, yan po'y pahiwatig sa atin na may matalino na lumikha.
Kaya nga, may Diyos. Kaya lang, ano nangyari? Kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati, ni pinasalamatan man. Ito po ang kalagayan ng mga tao. Hindi niya maibigay yung nararapat na pagpaparangal sa Diyos na lumikha sa kanya. Anong ginawa niya? Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip at naging madilim ang hangal nilang mga puso. Kita niyo po yung defect sa nanggagaling sa isip, sa puso. No? May problema talaga eh. At yan po ang pinakamalala na bahagi ng pagkatao natin. Sabihin niyo po sa katabi niyo, may problema tayo sa isip. In terms ng relationship kay God, no? Hindi ko sinasabing may problema rin tayo sa puso. No? Kaya nga po hindi tama yung payo na sundin mo ang iyong puso. Kasi madalas niyan, pag yan ang sinunod mo, ipapahama ka. Tingnan niyo po yung nangyari. Sabing ganun sa verse 22, ang sinamba nila ay mga lawawa ng mga taong may kamatayan. No, imbis na sambahin nila ang Diyos na lumikha sa kanila, lumikha sila ng mga lawawan. At itong mga lawawan na to, may anyong tao, yung iba may anyong ibon, yung iba may anyong, no. And then, sinamba nila. Tignan niyo po yung takbo ng isip natin. Kaya nga nung minsan nakita ko, nagkasunog eh. Alam niyo yung bit-bit nila? Iniligtas nila, sabi nga, proud pa siya, iniligtas ko po yung aking Panginoon. No? Kasi may sunog eh. Ganyan po mag-isip ang mga tao. Kinakausap mo, wala naman tenga. Hindi naman makapagsalita. Hindi nga makagalaw eh. Pero kung mapapansin nyo, sinasamba siya ng tao. Hindi po ba pwede nating sabihin may problema sa isip? Hello? Ganun po nangyayari sa atin. And then, ano pa yung sabi? Sa verse 24, sabi pong ganun, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa mauming pagnanasa ng kanilang mga puso, hanggang sa sila'y masadlak sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Pansin niyo po, kaya lumala ang kasamaan. Kaya lumaganap ang pagsamba sa hindi totoong Diyos. Kaya yung ugali ng tao naging masama. At hindi lang yon. Yung isip ng tao, sinisira niya yung katawan niya. Mga kapatid, ganyan po ang naging buhay ng sangkatauhan. At eto pong naganap sa Israel, they always go astray in their heart. They have not known my ways. Ito po ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Kung hindi tayo iniligtas ng Diyos, tiyak ko, mananatili tayo sa ganoong kalagayan. Bakit? Kasi po, ito po yung naging outcome sa buhay ng Israel. Ito po ang winika ng Panginoon. As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Pansin niyo po dito, as I sworn, para pong nangangako si Lord. Ginawa niyang isang formal na pangyayari na yung mga tumatalikod sa Kanya, yung mga hindi kumikilala sa Kanya, hindi nila matatanggap yung kapahingahan. Totoo po ba yun? Maraming mayayamang bansa. Maraming mga taong sikat. Maraming mga taong may pera. Pero tanong, masaya ba sila? Nakakapahinga ba sila? Ang patuloy na pakikipaglaban sa Diyos, pakikipagtunggali sa Diyos, pagtalikod sa Diyos, ito po'y lugar kung saan hindi natin mahakamtan yung kapahingahan
Sapagkat itong kapahingahan na binabanggit dito, ang Diyos lang ang pwedeng magkaloob niyan. Nakita yan ng ating Panginoong Yesus, sapagkat ganyan ang kalagayan ng sangkatauhan. Kaya nga, sa biyaya ng Diyos, ang pagdating ng Panginoong Yesus ay pag-iimbita sa mga napapagod, sapagkat nasa Kanya ang tunay na kapahingahan. Sa aklat ng Mateo 11:28 hanggang 30, sabi pong ganon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. So pansin nyo, ang isang taong iniimbita, meron siyang realization. Tanggap niya sa sarili niya, may kulang sa kanya. Nakikita niya yung kahinaan niya. At etong mga taong ito na nakita nila ang kanilang kalagayan, na sila'y napapagod na, iniimbitahan ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So yung paglapit sa Panginoon, ito'y may pangako ng kapahingahan. Paano ba yung kapahingahan na yan magaganap? Inelaborate po yan sa sumunod na talata. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. So, gusto mo ba magpahinga? Ito po yung sinabi. Importante yung pagsunod sa Panginoon. So, kung hindi ka susunod sa Panginoon, walang kapahingahan. Pero yung pagsunod sa Panginoon, ito po'y magdadala sa atin ng kapahingahan. At hindi lang yung pagsunod, kundi yung pagkatuto sa kanyang mga salita. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat gusto nating matuto. At ako po naniniwala na sa pagkatuto natin, naroon ang tunay na kapahingahan na binibigay ng ating Diyos. At bakit ito magaganap? Sabing ganoon, dahil mabait ako at mababang loob, makapapahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaang ang aking mga ipinagagawa. Sa totoo lang, kung wala si Jesus at hindi natin kilala si Jesus, hindi naman tayo tumitigil sa paggawa Diba? Ang dami mo pa rin ginagawa, ang dami mo pa rin pinagkakaabalahan. Kaya lang, sabi nga pong ganon, akyat ka ng akyat sa isang hagdan, pagdating mo sa dulo, napansin mo, maling hagdanan pala yung inakyat mo. Hindi ka nakawating dun sa gusto mong puntahan. Napagod ka lang. Ang Panginoon po, sinasabi niya sa atin, kung tayo'y matututo sa Kanya, susunod sa Kanya, makikita natin, nandoon ang totoong kapahingahan. Nandun yung contentment, nandun yung satisfaction, nandun yung joy, nandun yung peace. Di po ba yan ang bunga ng banal na spirito? Love, joy, peace. Yan ang hinahanap ng tao Kaya nga po ang daming kapihan ngayon Kasi maraming mga tao na feeling alone. Maraming mga tao na gusto nila meron silang makaulayaw na mapagbubuhusan ng sarili nila. Marami kasing mga tao pagod na. Tignan mo yung katabi mo, mukha na bang pagod? Ang dami nating sinusubukan pero ayaw natin lumapit kay Jesus. At ang kapahingahang ito matatagpuan lang sa ating Panginoon. Ngunit kung magpapatuloy tayo sa ating kalagayan na hindi nararanasan yung pagliligtas ng ating Panginoon, wala tayong kapayapaan. Apostasy. Para po hindi magkaganyan, nagbigay po ng remedy sa mga sumusunod na talata. Anong dapat nating gawin upang yung plano ng kaligtasan at ang tunay na kapahingahan maranasan natin? Una, importante yung personal evaluation. Tingnan natin ang ating integrity. Magpakatotoo ka.
Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart. So, pansin po natin dito, as an individual, kailangan maging responsable tayo sa sarili natin. Pero yung responsibilidad na yan, bagamat nakaatang sa isang tao, dapat tingnan natin na dapat naaapektuhan tayo ng mga tao na nasa paligid natin. Kaya nga po ang sabi dito, take care, brothers. So ang assumption, sila'y mananampalataya. Lest there be in any of you an evil, unbelieving heart. Take note, evil, unbelieving. Evil na, unbelieving pa. Masama na, ayaw pa maniwala kaagad-agad. Unbelieving. Narinig na yung katotohanan, tinatanggihan pa. Unbelieving. Ang unbeliever po, yan po yung nakakarinig ng mga katotohanan mula sa Panginoon pero ayaw niyang maniwala. Yung evil, ito po yung kasamaan na nasa kalooban ng isang binabanggit dito. At sabing ganon, mag-ingat. No, bagamat mananampalataya ka na, ang sabi, mag-ingat. Tingnan mo ang laman ng iyong puso. Paano natin malalaman ang laman ng puso natin? Sa aklat ng Lucas 6:25, ang sabing ganon, kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Ano ba yung palagi mong kwento? Ano ba yung palagi mong sinasabi? Alam niyo po, it reflects your heart. Pag ang kinukwento palaging mga showbiz, no? Mahilig sa mga artista yan. Mahilig sa pagsikat yan. Pag siya naman palaging kinukwento yung mga kainan, iba't ibang uri ng pagkain, yun ang kinukwento niya, then, ano yung nasa puso niya? Hilig siya kumain. Kaya tignan mo yung katawan. Pagka kinukwento niya palagi yung kanyang mga crush, mga minamahal niya, alam niyo, ang nasa puso niya, relationship. No? Kung ano yung madalas sabihin, at talaga namang hindi nawawala sa usapan, pag siya yung kausap mo, yun ang laman ng puso niya. Paano ba ako kikita? Paano ako yayaman? Sa isang banda naman, paano ako sisikat? Paano ako makikilala? Nalungkot ako nung hindi nilike yung mga post ko. Alam mo na yung laman ng puso eh. Sa Kawikaan 4:23, ang puso mo'y ingatang mabuti at talagaan sapagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ano ba yung lifestyle niya? Ang lifestyle niya ba maka-Diyos o makamundo? San ba siya tuwang-tuwa at masaya? Sa mga aliwan o sa mga panahon na siya'y dinidisipulo, sa panahon na siya'y nag-aaral ng salita ng Diyos? So, kung ano yung lifestyle niya, ipinapakita nito ano ang laman ng puso. Sa Mateo 6:21, sapagkat kung saan nakalagak ang iyong kayamanan, doon din naman malalagak ang iyong puso. Mapapansin niyo po kung ano yung laman ng puso niya, tingnan mo, saan niya ini-invest yung pera niya. Ano yung pinakamahal niyang binibili? Pag pumunta ka sa bahay, anong makikita mo? Saan napupunta yung pera niya? Yun ang laman ng puso niya. Sa bahay po, pag pumunta kayo, makikita niyo, marami kong books. So, alam niyo agad. Hindi po ba? Pag nagkapera ako, saan ko dinadala? Pag namamasyal ako sa mall, saan ko gustong pumunta? It shows. Kasi yun ang laman ng puso mo eh. Kaya nga po ito, magkaroon tayo ng personal evaluation sa sarili natin. Saan napupunta yung pera mo? Ano yung madalas na sinasabi mo? Ano yung gustong-gusto mong gawin? Yan ang laman ng puso mo. Nawa si Kristo ang Panginoon ang laman ng puso natin. Nawa siya ang pinakamahalaga sa atin.
Nawa siya yung buhay natin. Yung bang pag nawala siya, tingin mo hindi ka na mabubuhay. Yun ang puso mo. At dito po, mag-ingat tayo, baka evil, unbelieving, yung heart natin. At kapag meron tayong evil and unbelieving heart, ano mangyayari? Leading you to fall away from the living God. Hindi nakapagtataka kung hindi ang Panginoon ang laman ng puso natin, hindi nakapagtataka, ba't ka nanlalamig ngayon? Hindi nakapagtataka, ba't ka naiinip sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi nakapagtataka na ang kinikilala mong bumubuhay sa iyo, yung trabaho mo. Nagpapasaya sa iyo yung kaibigan mo. Hindi ako magtataka doon. At lumalayo ka na sa Diyos. Mga kapatid, mag-ingat tayo. Sa aklat ng mga Gawa, 3-4, meron pong isang mananampalataya. Actually, mag-asawa sila nabanggit dito. Hindi sila naging matapat sa Panginoon. Alam nila yung tama, pero hindi nila ginawa. Bakit? Kinumpuota po ni Pedro itong taong ito. Sabing ganon, kaya tinanong siya ni Pedro, Ananias, bakit mo hinayaang puspusin ni Satanas ang iyong puso? Take note dun sa responsibility, hinayaan niya na mapuspos siya ni Satanas. So, hindi si Satanas ang may problema. Kasi si Satanas, trabaho niya talaga yun maglagay ng kasamaan sa atin. Pero kung hahayaan mo, that is your personal responsibility. At sabi pong ganun, at nagawa mong magsinungaling sa banal na spirito at itinago para sa sarili ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. Can you imagine? Alam niya, nagsisinungaling siya sa banal na spirito and yet, tinuloy pa rin niya. Bakit? Hinayaan niya na mapuspos siya ni Satanas. Unang Timoteo 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Sa paghangad na yumaman, may mga taong nalayo sa pananampalataya. Matagal na pong sinasabi ito ng maraming mga preachers. Pagka ang laman ng puso mo, pag-ibig sa salapi, time will come, ilalayo ka niyan sa Diyos. Maski araw na kung saan sasamba ka sa Panginoon, ipagpapalit mo yung panambahan para kumita ng pera. Hello? At maraming nalayo sa Diyos dahil sa ganyang, hindi nila pinigilan I'm telling you, at hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Kung narito ka sa ganyang kalagayan, itigil mo na yan. May pag-asa pa. Baka time will come. Pag hindi mo pinigilan ang sarili mo, wala ka na dito. Hello? Tama po ba yan? Mag-ingat tayo. At ang taong napupunta dito, nasasadlak sa maraming kapighatian. Hindi naman totoong masaya pag marami kang pera. Hindi naman totoong masaya pag napupuntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan o nakakain mo yung craving ng puso mo. Hindi naman totoong masaya yan Dinisenyo ng Diyos ang pagkatao natin sa wangis ng Diyos. We have been created in the image of God. Kaya kung merong magsasatisfy at magpupulfill sa katauhan natin o sa pagkatao natin, that is none other than God. Kaya lang dahil nga ang isip natin ay nadadaya, pinipili natin yung paglayo sa Diyos. So, importante magkaroon tayo ng evaluation sa sarili natin kasi it determines ano yung puso natin. Baka lumalayo na tayo sa Panginoon. Kung merong individual responsibility, merong tinatawag ding mutual edification.
Ito yung accountability. Ito yung pangalawang bagay. But exhort one another. Pag sinabing exhort one another, nasa Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Yan po yung pinaalala. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. So take note, one another, isa't isa. Hindi pwedeng nag-iisa ka lang, kundi isa't isa, ibig sabihin may kasama ka. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong malapit na ang huling araw. Sa mga ngawal 4-10. Tignan niyo po yung sinabi ni Solomon. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Sa journey ng Christian faith, hindi pwedeng hiwalay ka. Kailangan natin yung bawat isa. At importante yung exhortation. No, hindi lang siya kasama, kundi ine-exhort ka niya. Maganda yon. At tuwing kailan dapat gawin yung exhortation? Tignan nyo. Every day, as long as it is called today. Every day. Bakit every day? Sa pahayag 12:10, dito ang pinag-uusapan, yung activity ni Satanas. Dumating na. Naitapo na ang nanguusig sa ating mga kapatid. Siya na nagpaparatang sa kanila sa harap ng ating Diyos araw at gabi. Tignan niyo ito umabaw si Satanas. Araw at gabi. 24/7. No, hindi lang 7-11. No? 24/7. Efeso 5:15-17. Kaya't mag-ingat kayo sa uri ng inyong pamumuhay, gaya ng marunong. Lubos ninyong gamitin ang pagkakataon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal. Sa halip ay unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dito po binanggit, the days are evil. Days, araw. Kung paanong kailangan natin ng daily food, na sinabi ni Lord, pag magpe-pray ka, ask for daily bread. At sinabi ni Jesus, man does not live by bread alone, but by every word. So kung paanong yung katawan nating physical nangangailangan ng nourishment daily, ganun din ang kaluluwa natin, ang ating espiritu. Kailangan mayroong nagpapalakas sa atin on a daily basis. Hello? Sa church po natin, Sunday, and then Wednesday. And then may discipleship tayo. And then meron tayong training ng Thursday. Saturday, nagkikita-kita pa yung mga kapatid natin dito. And then Sunday, napapagod na ba kayo? Pero pansin nyo po, dahil daily yung meeting natin, daily yung activities natin, once you get involved, naiiwasan yung pagtalikod. Amen? Kung merong sa pagtitipon, merong exhortation, lumalakas ka, tumitibay ka. Kaya nga, but exhort one another every day, as long as it is called today. Anong epekto nito? That none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Pag hindi ka nag-iingat, titigas ang puso mo. Bakit? Kasi ang kasalanan, madaya. Sa Isaiah chapter 5 verse 20-21, ganito po yung nangyari sa mga Israelita. Kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minasama at minabuti naman yung masama. No, yung good naging evil, yung evil naging good. Ang kaliwanag ay ginawang kadiliman
at ang kadilim ay itinuturing na kaliwanagan. Kawawa rin kayo mga nag-aakalang kayo'y marunong at matalino sa inyong sariling palagay. Si Adan at si Eva, akala nila nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga, mas tatalino sila. Mas magiging masaya sila. Pero what happened? Di ba pinalaya sila dun sa hardin? Ang nakakalungkot, hindi tayo natututo. Akala mo yung kasalanan, okay lang. Kaya nga po kailangan nating magpaalalahanan. Mutual edification. And then ang pangatlo na makakatulong sa atin upang wag tayong bumagsak, faithful exertion. Ibig sabihin nito, maging consistent tayo dun sa alam mong tama. Kung may pinagagawa ang Panginoon, sumunod ka. Kung may ginagawa ka na palagi mong ginagawa na alam mong yan ang ministry mo, pahusayin mo yung sarili mo. Huwag mo lang basta gawin. Consistency. Sabi pong ganon, ba't mo gagawin yan? For we have come to share in Christ. Dito po sa Kabanatang 3, verses 1 and 2, paano tayo naging nakashare kay Jesus. Kaya mga kapatid kong banal, mga kabahagi sa makalangit na pagkatawag, isaalang-alang ninyo si Jesus. Tapat siya sa nagtalaga sa kanya. No? Even Jesus, no? Nag-submit siya at naging matapat siya. Gaya ni Moises na tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Si Kristo ay tapat sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang sambahayang iyon. Dito nga po malinaw na magiging secured at matibay ang ating pananampalataya dahil matapat ang ating Panginoong Yesus. At sabi pong ganon, tayo yung sambahayan ng Diyos. Pero dito merong sabing ganon, kung ating iingatang matibay hanggang sa katapusan ang pagtitiwala at pagmamalaki natin sa ating pag-asa. So, may consistency. Ang tunay na mananampalataya, nagpapatuloy siya. No matter what happened, pipiliin pa rin niya na maglingkod sa Panginoon, na sambahin ang ating Panginoon with confidence. No? Matibay yun. At magiging matapat siya sa anumang pinagkakatiwala ng Diyos sa Kanya. Si Kristo matapat, si Moses naging matapat, kaya naman inaasahan sa atin ang pagiging matapat. Be faithful. Practice faithfulness. Tandaan nyo, ang napapagkatiwalaan sa maliit na bagay, sila yung mas pagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Amen? Kung sa maliit na bagay, hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pagkakatiwalaan sa mas malalaking bagay? Be faithful. At inaasahan po sa atin yan. Sa Aklat ng Pahayag, chapter 17, verse 14, ang Christian life, meron talagang labanan . Sabing ganon, makikipagdigma sila laban sa Kordero, ngunit dadaigin sila ng Kordero. Yung Kordero na tinutukoy is none other than Jesus Christ. At si Jesus, may mga kumakalaban sa Kanya. Pero nagtagumpay ba sila? Di ba hindi? Sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. At ang mga kasama niya ay yaong mga tinawag, mga hinirang at mga tapat. Pansinin niyo, sino yung kasama ni Jesus na nagtagumpay? Ganito po inilalarawan ang mga mananampalataya. Tinawag, hinirang, at tapat. Kaya nga po, ang isang tunay na mananampalataya, matapat. At ito po ay kailangan nating ipinapractice. Bakit? Ipinaalala po sa mga talata yung tragedy na pwedeng maganap kapag ang tao ay hindi matapat. At anong dahilan ng hindi pagiging matapat? Ito pong hardened
heart. Sabing ganon, as it is said, today if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. Again, pinapaalala dito yung kalagayan ng mga Israelita. Matapos nilang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at makilala nila kung sino ang tunay na Diyos, nung nagsalita ang Diyos sa kanila, nagmamatigas sila. Mga kapatid, hindi nakapagtataka bakit ang simbahan konti ang umaattend. Pumunta ka sa mall, dami nagpapalamig. Sa sabungan nga, may bayad pa eh. Mas madaming tao. Sa church, talagang todo, todo inganyo eh. Meron nga simbahan, nagbibigay ng grocery item eh. Umattend ka lang. May raffle pa nga eh. Isipin nyo, bakit ang tao walang time pagka tungkol sa Diyos? Pero pag nayaya ng barkada, maski gabihin, maski awayin ng asawa, okay lang. Bakit ganun? Rebelde. Hardened heart. Pag-usapan natin, ano yung description ng hardened heart? Dito sa mga talata na banggit. No, at ang ending, because of unbelief or unfaithfulness. Una, anong desire ng taong matigas ang puso? Rebellion. For who were those who heard and yet rebelled? Was it not all those who left Egypt, led by Moses? Sila yon, yung mga nagrebelde. Pero pansinin nyo, ano ba yung nangyari sa kanila? Dito sa Psalm 78, verse 12 to 16, again, using yung kabanatang ito, sabing ganon, sa paningin ng kanilang mga magulang ay gumawa siya ng mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. No, yan yung mga plague. At pinahiya ng Diyos yung mga Diyos-Diyosa nila, ng mga Egyptian. Pinatunayan na siya lang ang totoong Diyos. Siya lang ang makapangyarihang Diyos. Nakita yon ng mga Israelita. Hinawi niya ang dagat. Di po ba? Nung hinahabol sila nitong mga Egyptian armies, wala nang lugar para takbuhan. Ano nangyari? Doon sa lugar ng papuntang dagat, doon dumaan ang mga Israelita. Hinawi ng Diyos. Tao ba may gawa nun? At sabi pa habang naglalakbay sila, sa araw ay pinapatnubayan niya sila sa pamamagitan ng ulap at sa buong gabi, apoy na nagliliwanag. At take note yung presence ng God. Napakainit sa disyerto pero merong ulap. Delikado sa gabi na maglakad, maraming mababangis na hayop. Pero napapaligiran sila ng apoy. Isipin niyo yung mga nangyayari na yon. Pinainom niya sila ng sagana na gaya ng mula sa mga kalaliman. Nagpabukal siya ng mga batis mula sa bato at nagpaagos ng tubig na parang mga ilog. Grabe yung karanasan, ha? Disyerto yan. Pero well-supplied ng water. Ngayon lang, di po ba, pag di ka nakaligo, nagre-reklamo ka na eh. Pero ito, hindi. Supplied sila ng water eh. Tuloy pa natin. Verse 17, ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Pansinin nyo, maski na maraming himala, kababalaghang naganap sa kanila, hindi pa rin sapat na batayan yon para ang tao maging matapat sa Diyos. Hello? Ganun pa rin, nagpatuloy sila. Sadya nilang sinubok, ginalit nila ang Diyos. Ang hinihingi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Grabe, no? May craving pa ng umihingi ng kanilang favorite food kay Lord. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo? Can you imagine? Itong mga Israelita, sa dami ng ginawa ng Diyos, ang iniisip nila, sikmura nila. Mabubusog ba kami? Yan po ang mga taong nasa Egypt. Bakit ganon? Kasi rebelde ang puso.
Pag hindi naalis yung pagiging rebeldeng puso, anuman yung ginagawa ng Diyos, hindi niya ma-appreciate. Nagre-reklamo pa siya. Apostasy po ito. Sa mga decision-making nila, tingnan niyo po, sinful. And with whom was he provoked for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? Take note, 40 years naging matapat ang Diyos sa kanila. And yet, hindi sila naging maayos. Tuloy natin yung Psalm 78, verse 32 and 33. Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila, nagpatuloy pa rin sila sa pagkakasala. Kahit na gumawa siya ng mga himala, hindi pa rin sila naniwala. Kaya agad niyang winakasan ang buhay nila sa pamamagitan ng biglang pagdating ng kapahamakan. Verse 34, nang patayin ng Diyos ang ilan sa kanila, ang mga natira ay lumapit na sa Kanya, nagsisi at nagbalik loob sa Kanya. Nasampulan Tumino. Pero tingnan nyo. At naalala nila ang kataas-taasang Diyos, ang kanilang bato, na kanlungan at tagapagligtas. So kilala talaga nila si God Nagpuri sila sa Kanya. Ngunit, sa bibig lang. Kaya, sinungaling sila. Hindi sila tapat sa Kanya at sa kanilang kasunduan. Tumino, oo, outwardly. Pero yung puso, malayo pa rin sa Diyos. Bakit? Sa decision-making nila, they are always sinful. Grabe, no? Ngayon, tignan natin yung deeds nila. Disobedience. And to whom did he swear that they would not enter his rest? But to those who were disobedient. Sabing ganon sa, again, Bilang chapter 32, 10 to 13. Ito po yung sabi. Matindi ang galit ng Panginoon ng araw na yon at sumumpa siya. Dahil hindi sila sumunod sa akin ng buong puso nila, wala ni isa man sa kanila na 20 taong gulang, pataas na nagmula sa Ehipto, ang makakakita ng lupaing ipinangako ko. Can you imagine? Sabing gano'n, nasa 3 milyon yung mga tao dito. Pero yung mga 20 ang edad pataas, they are accountable before God. Kasi itong 20 ang edad pataas, sila yung responsable na sa sarili nilang buhay. At itong mga taong ito, pinili nila na sumuway sa Diyos. Kaya naman ano nangyari? Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Sino lang ang nakarating? Sabi sa verse 12, malibang kay Caleb at kay Josue, dahil sumunod sila sa akin ng buong puso nila. Take note, buong puso. Kaya pinaikot-ikot niya sila sa ilang sa loob ng 40 taon, hanggang sa nangamatay ang buong henerasyon na gumawa ng masama sa kanyang paningin. Naging masalimuot yung panahon ng paglalakbay ng mga Israelita. Bakit? Because their deeds are disobedient. Pinili nila yun Imbis na sumunod, disobedience. Kaya nga, sabing gano'n ng mga nag-aaral, yung paglalakbay mula Egypt to Promised Land, it can only take a week. Less than a month. Pero bakit nasa labas sila ng Promised Land? Kasi matigas ang ulo. 40 years. At ito yung conclusion nung nagsulat ng Hebrew. Ano yung drive nila? Unbelief. So we see that they were unable to enter because of unbelief. Again, sa Aklat ng mga Bilang, chapter 14, verse 11, 27, and 35, kita natin dito na hinamak nila ang Panginoon, hindi sila naniwala sa Panginoon, nagreklamo sila sa Panginoon,
And then basically ang Panginoon ay nagsalita. Isinumpa sila ng Diyos. Sa ilang na ito, sila'y magwawakas at dito sila mamamatay. Si Jude, nung nagsulat din, dito sa verse 5, sabi niyang ganon, matapos iligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga hindi sumampalataya. Take note, ganun kalala ang hindi pananampalataya sa Diyos. Ganun din ang ginawa ng Panginoon sa mga anghel. Sila'y ginapos, ikinulong sa kadiliman. Anghel na yan. Ganun din, sabi sa verse 7, yung Sodom at Gomorrah. Kasama yung mga kalapit na lungsod. Ito ay pinuksa ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Mga kapatid, yung unbelief, delikado po yan. Nakakasira ng buhay yan. Pag hinayaan natin yan, di natin binantayan, time will come. Nalalayo na pala tayo sa Panginoon. As a summary, yung apostasy is a punishment to the faithless. Ito ay divine provocation. Ginalit nila ang Diyos eh. Kita po natin yon. Anong remedy? Prevention to faithlessness. Paano mangyayari yan? There must be divine preservation. You must be in Christ para ma-preserve yung iyong pananampalataya, para mapanatili ka. Ang tragedy, yung practice of faithlessness, nakita natin, hindi pinalampas ng Diyos. Mayroong divine punishment. At doon nga sa sinulat ni Jude, even angels, they were punished. Sodom and Gomorrah, they were punished. Yung unang henerasyon ng mga tao sa time ni Noah, hindi pinalampas ng Diyos. Sa palagay niyo po ba, makakaligtas tayo kung magmamatigas tayo sa Panginoon? Kung hindi tayo lalapit sa Kanya? Kaya nga po, as an application, I would suggest, sabing ganon, sa area ng apostasy, remember how God punished Israel for their faithlessness. Matuto na tayo sa kasaysayan. Hindi tayo exempted. Pag hindi tayo natuto sa kasaysayan, uulitin lang natin yun. Baka mas malala pa maging kalagayan natin. At tingin ko, ganun na nga nangyayari. Remedy. Ano ang remedy? As an application, maintain personal integrity. Responsable ka sa sarili mo. Meron ka bang integrity? Yung pinaniniwalaan mo ba, ginagawa mo? Pinangahawakan mo? Pangalawa, build accountability partnership. Hindi mo kayang mabuhay na mag-isa. Kailangan may mga taong nakikialam sa buhay mo. At nagiging bukas ka sa kanila. May lugar wherein you feel safe para buksan yung sarili mo. Kasi sa gantong paraan, mababantayan ka. Kung hi and hello lang yung ginagawa mo sa kapulungan, baka dumating yung time madaya ka ng kasalanan. Nakakatakot yun. Marami na sa ating nawala. At marami pang patuloy na nawawala. At may mga henerasyon na sumusunod sa atin na hindi nakilala ang totoong Diyos. Mangyayari yan pag hindi tayo nagbantayan sa isa't isa. Patuloy ang magaganap. Let us build accountability partnership. At isang bagay pa, develop consistency in ministry. Kung may naipagkatiwala sa iyo sa gawain ng Panginoon, gawin mo yon. Hindi sa kanila ibinigay, sa iyo. Gawin mo na. At kung paulit-ulit mong ginagawa, improve yourself. Develop yourself. Pahusayin mo yung sarili mo. Total, ikaw naman gumagawa niyan eh. Mag-research ka. Pahusayin mo yung sarili mo. Kung yung secular world, napakahusay nila sa mga
craft nila, sa mga ginagawa nila, how much more tayo na naglilingkod sa Panginoon? Maging consistent tayo. Develop consistency. Yan ang remedy na nakita ko dito. Tandaan natin, kung hindi natin gagawin yan, mayroong tragedy na ipinakita sa atin. Recognize how the faithless in desire, in decisions, and in deeds became restless. Yung pagiging faithless, dadalin ka sa restlessness. Wala kang pahinga. Actually, hanggang kamatayan, hindi ka rest in peace. Restless pa rin. Kasi wala ka sa Panginoon. Kaya po ang pagsuway, ang pagiging faithless, yung unbelief, hindi magandang pangitain yan sa ating mga sarili, sa ating kapulungan. Kaya nga po sa challenge, tanungin natin yung sarili natin. Do you fear God for becoming faithless? Why? Takot ka ba pagka yung faith mo nanlalamig? Natatakot ka na? Natatakot ka na ba? O wala lang? Bakit? May takot ka ba talaga sa Diyos? Anong remedy? Sa remedy, pag-usapan natin, describe the people whom you will be accountable to avoid faithlessness. Sino ba yung mga tao na magiging komportable ka? Para ma-share mo yung sarili mo. Kasi kailangan yan . And lastly, share your struggle in becoming faithful to God who truly care for us. Minsan po kasi parang yung pagiging matapat sa Panginoon, struggle tayo. Bakit? Ba't hindi mo piliin ang Panginoon kaysa sa mga kaibigan? Ba't hindi mo piliin ang paglilingkod sa Diyos kaysa sa mga gawaing sekular? Ba't hindi mo priority ang Diyos? Bakit? Anong struggle natin? So, i-share natin to para may panalangin tayo. Tandaan natin, pinakitaan tayo sa mga talatang ito ng isang faithless generation. At hindi ito naging maganda. Kaya naman, to avoid yung pangyayari na to, kailangan nating matutong makinig sa ating Panginoon. Sapagkat nasa Kanya ang tunay na kapahingahan. Mayroong imbitasyon sa atin na lumapit sa ating Panginoon. Come to me, all of you who are weary and heavy laden. At ang promise niya, pag lumapit tayo, I will give you rest. At kung lumapit ka na sa Panginoon, be obedient. Bantayan natin yung sarili natin. Baka nalalayo tayo sa Kanya. Magpabantay tayo sa mga kapatid natin. At kung napagkatiwalaan, let us be faithful para sa Panginoon. Pwede po bang tumayo tayo? Can we just bow down our heads? At ang inaawit itong song na to, I surrender, I will yield, and I will bow down, and I will live. I will seek you all my days, and I will follow all your ways. I surrender, let's sing this song. I will yield, and I will bow down, and I will live. I will seek you all my days.
and I will follow all your ways, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. Hallelujah. Let us surrender ourselves. And I will worship, I will pray. and I will praise, and I will lift up your holy name, and I will give you all the glory and all the honor to your name. And I will worship, and I will praise, and I will lift up your holy name. And I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my only one. 'Cause you are my only one. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I wanna live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you alone are God. Here I am, Lord, call me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord. Here I am, Lord, call me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, call me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, hold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me, use it for your glory, that everyone
everyone will see, will hear, will know. I wanna live with you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. In everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord. In everything of me, use it for your glory, that everyone will see, will hear, will know that you are Lord of all. That you are Lord of all. Everyone may see, may hear, may know. That you are Lord of all. You are Lord of all. Father God, maraming salamat po dahil sa katiyakan ng aming kaligtasan. Kayo po ay naging matapat sa iyong sambahayan, sa iyong iglesia. Ang aming Panginoong Yesus ay naging matapat, kaya't batid namin na may lubos na katiyakan at may pagmamalaki namin ang pag-asa na taglay namin dahil kami ay iniligtas mo. Isang babala ang aming napakinggan ngayon, katulad ng naganap sa mga Israelita na itinuring mo na iyong bayan. Panginoon, nawa matuto na kami. Nawa ang mga patotoo patungkol sa iyo, ang iyong mga utos, ito po ay maisali namin, maipaalam namin sa mga susunod na henerasyon. Ang bawat isa sa amin ay may responsibilidad na pangalagaan at pangatawanan ang mga katotohanan na iyong ipinahayag sa amin. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo nawa kami na mapanatili ang iyong mga katotohanan. Tulungan mo kami na maging matapat sa iyo at mabantayan namin ang aming mga puso kung ito ay lumilihis na ng landas. Mabantayan namin ang aming mga kalooban kung ito ay pinapasok na ng madayang kasalanan. Isang masama at madayang kasalanan. Panginoon, hindi namin kakayanin kung wala ka. Kung wala ang iyong mga salita, hindi namin kakayanin ang sumunod sa iyo. Salamat sa iyong iglesia. Salamat sa mga kapatid namin na nakakasama namin, nakakaulayaw namin, nagbabantay sa amin. Salamat, Panginoon. Tulungan mo po kami na sa lugar na ito, lumikha ka ng pagkakapatiran na may pagkatakot sa iyo. Likhain mo ang isang komunidad na lalakad ayon sa iyong pamantayan at alituntunin.
Panginoon, ayaw naming magaya kami sa henerasyon ng mga Israelita. At sa nangyayari ngayon sa aming kapaligiran, marami ang faithless, walang pagkilala sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami kung paanong pananatilihin ang init ng pananampalataya sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin niyo po yung mga discipleship group namin, ang mga pagtitipon namin tuwing Sunday worship, and even yung aming online services. Gamitin niyo to upang pukawin ang aming mga kalooban sa pag-ibig at paggawa ng kabutihan. Lalong-lalo na nabatid namin na nalalapit na ang araw. Lord, salamat sa iyong mga salita. Bago po tayo maghiwa-hiwalay sa lugar na ito, nais ko pong ipahayag ang biyaya ng Panginoon. Sa ating Diyos na siyang tumawag sa atin, humirang sa atin, sa bawat matapat na narito. Sa ating Panginoon who is the King of Kings and Lord of Lords, taglay niya ang tagumpay at siya ang mapagtagumpay. Nawa, maranasan natin ang pagtatagumpay na to. Nawa, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay patuloy na maranasan ng bawat isa sa atin. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of our God be upon each and every one of us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Ano pong dahilan? Anong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong gagawin natin? sharing Christ, changing lives. Sabihin niyo po sa katabi niyo. Sharing Christ, Changing lives. sa Tagalog, paano yun? Ibahagi si Kristo, nagbabago ng buhay. A blessed day to each and every one of you. Again, a round of applause sa Panginoon. Isang maligayang araw po sa bawat isa. Kami po ay masaya at kayo po ay nakasama namin sa aming pong online worship service. So, sabay-sabay po nating aralin ang Book of Hebrews. Kung kayo po ay may na-miss na preaching or lesson, pwede nyo itong balikan sa kahit anong platform, pwedeng Facebook, YouTube, and Spotify. Hanapin nyo lang po ang Gospel Coalition Church. And also, would like to invite you sa aming po mga activities na makikita nyo sa inyong screen. Okay? Maraming salamat po and have a great week ahead. See you!
GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.